ng isang tao, hinahangaan na ng ating mga mamamayan. At inaalam ano ba ang naging nakaraan. Ano nga ba yung naging kuha ng ating ika nga, nung taong ito, tumanda siya ng gano'n. Maraming mga eksperyensya, maraming mga dating mga gusto nating hukayin kung bakit tumagal siya ng gano'ng katagal. Yung pa kaya mga kayamanan ng ating Pilipinas o kayamanan ng ating lungsod ng Malolos na matagal na rin nasabi natin na matagal na rin siyang ika nga, natingga, marami dyan, sinisira na lang. Pero yung kahalagahan ng pagiging luma, hindi po nating nakikita. Yung po yung tinutukoy ng ating dokumentaryo na bakit nating inilulusa ditong turismo dito sa Lalawi, dito sa bayan ng Malolos. Unang-una, pinapaalalahanan po natin ang ating mga kabataan. Yung ating mga kabataan kasi hindi nila alam ano nga bang meron dito sa lungsod ng Malolos. Ano nga ba itong nakaraan ng Malolos? Ito yung ating movie, ito yung ipakikita natin. Saan nga ba sila nagsimula? Saan nga ba sila tumapos? Ano nga ba ang kalagayan ngayon? At ano ba ang kalagayan ng araw? Ngayon, kung atin pong tutuklasin lahat yan, isa pong napakalaking mahalaga sa mga taga-Malolos yan. Lalo na ho yung mga isinilang ng mga isinilang dito sa lungsod ng Malolos na may pagmamalaki nila, meron kaming ganitong klaseng bayan. About na katulad na lamang ng mga kuha natin sa Dagupan, marami tayong mga sa Ilocos, marami tayong mga old house na, yung mga old house na yan, na talagang masasabi natin na dumaan man ang napakaraming bagyo, hindi mo kayang tinagin. So, pag hindi mo kayang tinagin, ibig sabihin matatag, no? At sa katatagan pa rin niya na yun, doon natin aalamin ano nga ba, saan nga ba siya nanggaling? Ano nga ba ang nakaraan ng bahay na yan? Yun yung isa natin sa mga ipipicture. At hindi lamang yun, marami pa tayong ipipicture about mapag-iidrisan ng ating mga estudyante about science. Ano nga ba yung science? Ano ba yung marami kasi tayo, lalo na pagdating sa environment, marami na tayong mga nakakalimutan. Hindi nila alam kung paano nila magagampanan yung kanilang tungkulin para naman doon sa kasiguruhan ng ating kalagayan ng panahon ngayon. Ngayon, yun yung ating ibibigay, no? Lalo na yun pagdating sa agrikultura. Sa agrikultura, marami pa rin tayong pwedeng ibigay. Kaya nga sabi nga natin, pag hindi natin inilahad ito at muling babalikan ng ating mga kababayan, mas maganda po yun. Alamin po ng ating mga kababayan, ano nga ba itong sinasabi nating agrikultura? Kasi marami nang nawawala ngayon. Hindi katulad ng araw, halos lahat yan bukid. Ngayon, iba na. Hindi na ngayon bukid ang ating makikita, puro na subdivision. Ano kasama, Chona? Oo. Sa mga agriculture, ang ating makakasama si Michael Balaguer. At hindi lamang yun, pati sa science, sila mag-aaral. Marami pang iba. At sa ngayon, ang ating ipipicture ang Piyestang Republika. 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 Ni Mayor Christian Natividad. Actually, nagsisimula na yata at dito yata ginanap itong pagbubukas ng sini. Kanina alas 8 hanggang alas 10 dito sa Robinson, no? Ngayon, titignan natin ano nga ba, gaano na ba kaunlad ang bayan ng lungsod ng Malolos? Doon sa nakita mo ngayon, ano yung ating mga hindi na kapanapanabik na pwedeng ilahad natin sa ating mga mamamayan sa lungsod ng Malolos, katulad na lamang ng nakita natin nung araw, yung kinalalagyan ng mga establishmento na yan, mga bukid. No? At hindi tayo masyadong binabaha nung araw. Doon natin pagbabasihan ngayon yung environment at saka yung pag-unlad ng yung bang pag-unlad sagabal sa environment o yung sa environment sagabal sa pag-unlad? Kasaman Joe, hindi naman kasi maraming hindi nakakaalam na sa 10 next wave city ng mga call center natin ay kabilang ang lungsod na Malolos. Maraming hindi nakakaalam na ang pag-unlad ay hindi nakikita lang sa mga
structure, kundi structure. dun sa manpower ng tao na katulad ng dinidevelop nila, Oo. kung paano ma-develop yung mga taga-Malolos na maging fluent magsalita ng English nang makakompete tayo international dahil Oo. alam naman natin na maraming mga foreigner na kumukuha ng mga tao, mga Pilipino, especially Bulakenyo, dahil alam nila na very flexible Bravo. yung accent na maya-adjust, kaya mo i-accent na maging Amerikano pa yan, Oo. British accent. Yun yung isa sa nakikita ko, yung Next Wave City, kasama doon ang Malolos sa top 10. And then, yung nakaraan buwan sa International Conference on Smarter City, dumalo rin dito bilang representative ng Malolos, Oo. yung attorney Mendoza nila, yung Oo. chief of staff nila, Oo. para katawanin ang bayan ng Malolos kung ano-ano ba yung mga pag-unlad, parang conference yun nung ibang bansa, kayong bansa natin, at sa buong Bulacan, isa lang yung nakita nating representative doon, at iyon nga ang lungsod ng Malolos. Okay, sinasabi mo si CA, City Administrator, si Saldi Mendoza. Saldi Mendoza. Katulad kanina, nagkaroon na nga ng pag-meeting ang mga kapitan sa may convention center. Baka siguro, kaugnay pa rin ang Fiesta Republika. Sa Pesa Republika. Oo. Ngayon, sa Fiesta Republika ng ating, ano ba yung sa palagay nyo, ano ba yung makikita natin dito sa Fiesta Republika? Kasama Joe, ilan sa mga aktibidades na binubuo ngayon ng lahat ng mga kapitan dun nga sa convention ay nilalatag pa lang nila, pero yung mga nasa draft na listing, syempre hindi mawawala na highlight ng event ang Malolos Congress na Syempre. gaganapin sa January 23. Kasi dito natin makikilala at dito natin ipakikilala na ang Malolos sa buong mundo, hindi lamang sa buong Pilipinas, actually sa buong mundo, no? Yung na kailangan makilala saan na ba nakarating ang Malolos, at ito yung kung saan ba nanggaling ang Malolos, ano ba yung mga historical na mga ginanap dito. Kasi hindi lang alam na ng mga taga-lungsod ng mga Lolos, lalo na yung mga pinanganak dito, after all, hindi nila alam ang alam lang nila Malolos lang, pero hindi nila alam ano nga ba ang kasaysayan ng Malolos na talagang dapat nila ipagmalaki. Isa sa, kasama Joe, isa sa significant event kasi, yung First Republic, yung Malolos Congress na sinasabi natin, Ay, kung unang bakit republika. ba naging makasaysayan ang Baraswain Church, dahil nga sa, dapat yung mga taga Malolos, maging proud tayo na sa buong Asia, nagkaroon ng demokrasya sa pamamagitan ng Congress na ginanap sa Malolos, specific doon sa Baraswain Church, na yun nga yung sinusulong ng ating city mayor ngayon na si Attorney Christian Natividad, na maging national holiday, na yung mabigyan ng impact, ng halaga, yun na impart ng Malolos Congress sa totality ng demokrasya ng bansa. Okay. Yun nga yung tinutukoy natin at sinasabi nga natin na marami tayong malalaman ngayon dito sa Fiesta Congress o Fiesta Republika na gagawin natin ngayong ilang linggo ba yan? Ilang buwan ba yung gagawin? Ang alam ko dito, isang Isang linggo. linggo? Oo. Na isang buong linggo na puro mga kasiyahan kung papaano doon ipakikita pati yata yung mga produkto ng ating lungsod ng Malolos. Produkto at saka yung mga pagkain. Oo, at yung ating ibabandera ngayon, no? Yung mga pagkain, hindi lamang, at kung ano-ano pa. At Kasama Joe, meron din ipakikita na hindi basta pagkain, kundi yung mga indigenous food natin, yung mga luto dito sa Malolos na hindi nagaanong napapahalagahan, katulad ng tamalis, yung bihira na nating makikita ng mga kakanin. At may maibabahagi din sa atin si kasama Sabang ay Darubyo. yung mga kakanina, ang tawag na rin doon ay Kalutong Festival. Oo. Meron pala tayo ng gano'n. Yung mga kakaninang Bulacan, yung mga sinasabi ng gano'n. So, hindi lamang siguro yung mga kakanin. Marami pa siguro tayo. Ano pa ba yung mga produkto natin na nakikita natin dito ngayon sa lungsod ng Malolos? Meron ba maibibigay na kung ano nga ba itong mga produkto na dapat natin tangkilikin dito sa lungsod ng Malolos? Yung gawa sa Malolos. Alam ko yung mga bag dito, tinatahiyan yung mga bag.
Diyan sa Matimbo, no? Yung Oo, tinatawag alam ko. natin Sa may Matimbo. Palasahan. Dinadala yun Sa sa Palasahan. Alam ko sa SM, Oo. dinadala yun, nakikita ko. Oo. Tapos, alam ko meron pang may beauty contest, Oo. May beauty contest. Ang gagawin. oo. So, ang maganda siguro niya, kunin natin yung mga programa na gagawin dito sa atin sa kwan. Sino ba may kinalaman niya? Lalo na, meron mga tourism. Sa tourism, sa mga kasaysayan. At siguro kailangan makasama natin sila rito at mabigyan ng konting kaalaman ang ating mga mamamayan dito sa lungsod ng Malolos. So sa palagay ba natin kasama Jane, yung ating yung unang may pagmamalaki dito sa kasaysayan ng Republika at hindi lamang yung sinasabi natin siguro yung panahon ng araw. At yung may pagmamalaki natin na kasaysayan na talagang nakapagpaangat ang lungsod ng Malolos. Naging lungsod. Dahil ito dati, hindi naman lungsod to no? Oo, kabilang na kasi sa sasagawa na magiging isang lungsod ay yung populasyon, kaya yung tax nga. So, na-meet na nila yun, kasama na ang lungsod ng Malolos. Pero, back sa history, kung ating matatandaan, hindi ba may sulat si Dr. Jose Rizal na sa mga kababaihan ng Malolos na alam natin na ang lungsod ng Malolos ay empowered by women. Hindi lang historical na sa mga lalaki, kundi pati yung mga babae sa lungsod ng Malolos ay may prinsipyo, may dignidad na hindi natatakot basta sa ngalan ng justice, ng katotohanan. Oo. Doon natin nakilala mga taga-lungsod ng Malolos, lalong-lalo na yung mga ganitong klaseng pagdating sa legality, no? O nga, yung mga kailangan natin, talagang masasabi natin na wala na tayong pang maisip, no? O maaaring dagdagan na lang ng mga ating mga programa. Pero by the way, at yung sinasabi nga natin, ano nga ba itong unang-una kung ating titignan, ang lungsod ng Malolos, dating taniman, dating sakahan, ngayon masasabi na natin masasabi nga ba natin isang naging maunlad sa pamamagitan ng mga estruktura na katulad na rin sinabi ni kasama Jane, hindi raw makikita ang isang pagunlad sa isang estruktura lamang. Totoo yun. Dahil ang unang-unang kailangan natin makita ang pagunlad, gaano nga ba katatalino ang mga taga-lalawigan ng Bulang, taga-lusod ng Malolos. Ano nga ba ang pwedeng maipagmalaki? Katulad ba ni Rizal? Di ba? Kasi, kung mag-empower, masasabi natin ng mga Bulakenyo tayo na matatalino kasi mananalo ba sa mga beauty contest? Sa bagay. Kasi ang beauty contest sa Pilipinas, tandaan natin, parang quiz yan. Hindi talaga sa ganda lang. Sa bagay, naiwasan natin lahat ng karamihan Pero kalabidad. international compete. Naiwasan natin karamihan yung mga kalabidad. Hindi lang sa beauty pageant yung mga talented na Maloleño. Sa katulad sa singing, sa dancing, di ba? Yung mga sa bagay, meron tayong mga cultural pa rin. Yan, Na sabihin na natin hinahanap-hanap ng ating mga kababayang Pilipino na hindi nila nakikita. At ngayon, kung ipakikita natin sa labas ng bansa natin, isang kaanya-anyaya na talaga namang hinahangaan ng ating mga nakakapanood ng mga banyaga, Kaya nga masasabi nga natin, maraming bagay na pwedeng may pagmamalaki ang lungsod ng Malolos. Kagayon din, kasama Joe, masasabi natin na ang lungsod ng Malolos ay hindi sa tinatawaran natin na pumunta sa Kamaynilaan yung mga taga-Malolos. Dahil dito sa Malolos, meron na tayong parang Eastwood, nandyan ang Cabanas. Meron na tayong mall, nandyan yung Robinson. Kaya hindi naluluwas talaga sila. Hindi mo na kailangan, hassle-free na, yung mga bagay na convenient na makikita natin sa Kamaynilaan, nandito na din sa Malolos. Talagay ko naman yun, pero siguro, isa na lang sa hindi natin talagang na medyo natatamo ngayon dahil yung unang-una yung peace and order. Yan sana yung ating unang-unang gusto nating makita at makasama. Dito ang ating butihing macho si Colonel Poklay, no? Kasi gawa nga nung up to now, yun yata ang patayan dyan sa harapan ng Robinson hindi pa nare-resolve. At yung dalawang pinatay na mag-asawa dyan sa Bangkal hindi pa rin nare-resolve. Unsolved pa rin. Magandang trabaho yan para kay Colonel Poklay.
No, ano pa ito? Accomplishment o namasasabi natin? Kasi minsan at hindi naman kaila sa inyo yung biktima, yung magulang ng biktima na pinatay at binaril dyan sa kwan ay kausap ko lamang po kanina. Kaya nakikiusap siya, yung daw pong suspect nakalalaya pa. Naisingit lang natin to dahil napag-usapan natin ng peace and order. Mukha yata puro peace na lang, nawawala yung order. Kay Colonel Poklay, kaya medyo sana po kung may pagkakataon ka, pakipagpag natin yung upuan ng ating inuupuan. Huwag po tayong lagi nakaupo. At yun po, ayon doon sa mga biktima. No? At gayon pa man, sana maging masaya tayo sa lahat ng pagkakataon dito sa darating na Fiesta Republica. Nakikasama niyo na. O, para kay Colonel Poklay. Kasama natin siya dito. Oo. Dapat kilos-kilos lang pag may time, diba? Kilos-kilos naman pag may time. Pag may time. Madalas walang time. Ano gagawin natin doon? Okay, at yun nga yung mga tinutukoy natin dyan. Kung sakali, magkakaroon tayo ng pagkakataon at sana yung may kaugnayan doon sa mga gagawin nating Fiesta Republica, magkaroon tayo ng pagkakataon na makasama natin sila. Sa bagay, isushoot natin yan. At pag-usapan natin ngayon, yung high five na gagawin natin dito sa ating programa binubuo sa TV. No? Kung sakali, ipanonood natin, ipakikita natin sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa kabataan ng lungsod ng Malolos. Ipakikita natin yung kahalagahan ng pagbabago ng lungsod ng Malolos. At paano nga ba, yung unang-una dito, kailangan natin makasama si Mayor Christian Natividad. Dahil unang-una, yung kanyang mga programa ay hitik na pagpupuri na ang ginagawa ng mga magulang dito sa ating sa lungsod ng Malolos. At nakuha niya talaga yung pangangailangan. At kumbaga sa kwan, halos wala na raw humahiling ang ating mga kababayan, pero patuloy na gumagawa ng mga programa para sa lalong ikauunlad ng lungsod ng Malolos. So itong ating pag-uusapan, lalong-lalo na sa high five, ano ba itong high five? Kasama Jane. Yes, kasama Joe. Ang high five ay high five, proud to be Bulakenyo. Yan ang tagline nating 5 na magkakasama sa larangan ng broadcast journalist, kung saan itatampok natin ang magagandang best of the best of Malolos, gayon din sa buong Bulacan. Pero syempre, una natin i-feature itong lungsod na Malolos, kung saan makikita natin ang iba't ibang aspeto, hindi lang basta sa agrikultura, kundi dahil alam naman natin na ang mga taga Malolos ay intelihente, na maraming nakakalimot, lalo na sa mga politician, na ang science ay nandyan lang. Sa daily lives natin ay may agham. So, itatampok natin ang agham, gayon din yung mga hindi nakikita na ang Malolos maraming mga athletes, pero hindi na-picture na national. We can compete. Ang Malolos kasama dun sa 10,000 factory na nanalo sa national world pyrotechnic. So meron din na paggawaan ng paputok dito. Maraming mga bagay na hindi basta-basta nakikita sa Malolos, kasi ang nakikita lang nila yung along the national road na nadadaanan nila. Pero may mga lugar na municipal road, barangay road, na hindi nila nakikita kung ano yung ganda sa isang lugar, kung saan iyon ang itatampok natin na mula back to the past, mula sa history, na kung saan hindi lang ang Baraswing Church ang makasaysayan, kundi gayon din ang Casa Real, na kung saan yung imprenta natin, kumbaga yung iba kasi curious, dadaan, ano ba yung Casa Real? Historical. Tanungin mo, man on the street interview, ano historical? Basta nandyan yan, nakapost yan, ganyan. Hindi alam. So, i-reorient natin sila para kahit bata pa lang, dito sa lungsod ng Malolos, may idea kung ano talaga, nang sa gayon, magsasama-sama tayong i-promote ang lungsod, mas makaka-contribute tayo bilang mamahayag sa pag-unlad. Kasi sabi nga ni Attorney Christian na ang media, you can break. Di ba? You can break and you can build.
the nation. So, nasa atin kamay kung ikagaganda ba o ikasisira. Mismong si Attorney Christian, si Mayor, ang nagsabi niya sa isang press conference na ginanap sa Manila. So ano ba yung segment na masusubaybayan ng ating mga kababayan sa TV ng I5? Ano ba itong mga segmento na to? May mga segment tayo, meron tayong peace and order na katulad nga na sinabi mo, ma-i-interview natin ang Chief of Police ng Malolos, gayon din ang mga ang lahat ng barangay captain na kung saan localized, malalaman natin kung ano ang sitwasyon ng bawat barangay. Isa sa segment yon. Then, isa din sa segment ng on entrepreneur side, nandun yung mga business opportunity kasi maraming mga technology na walang mga adapter. Hindi naman kaila sa atin na ang lungsod na Malolos ay maraming mayayaman. Hindi lang wise yung investment. So, pwedeng maging medium ang Hi5 para ma-relay natin sa kanila kung ano yung mga available na technology na pwede nilang i-adapt para maging negosyo. Pangalawang segment yon. Then may segment din tayo na kung saan ipipicture natin yung mga, kasi sa buong Bulacan, hindi na kaila na ang Malolos ang University Belt. Totoo yun, totoo. So, dati ang Baliwag, pero nalipat na rito. So, dapat maging proud yung mga taga Malolos na hindi mo na kailangan lumuwas na Maynila para mag-aral. Kung matatandaan nga natin na ang kagabi, yung result ng nursing, kung makikita mo, puro mga Bisaya, yung sa Bisaya area yung nanalo. So, makikita natin na yung mga provincial, nakikipag-compete national. So, yung mindsetting na Imperial Manila, nandito ka sa Bulacan, we can compete kasi hindi naman sa eskwelahan. Para ma-excel ka, ang labanan diyan paglabas mo ng paaralan, kung nagamit mo ba yung pinag-aralan mo o hindi, nag-excel ka ba kung ano man trabaho, yung papasukin mo. So, yun yung part nung isasama natin sa segment natin. Then may mga segment din tayo. Siyempre, iba't ibang committeeship ang hawak ng mga city councilor. So, it's chairmanship ay ipipicture natin na sa gayon, yung mga taga-Malolos ay may na-amend na pala na batas. So, hindi naman natin ipipicture yung buong sesyon ng Sangguniang Lungsod, kundi yung mga highlight lang, yung mga key points lang, kung anong batas na yung na-amend, para naman yung lahat, ma-aware sila na, ay, bawal na palang magtsinelas pag nagdadrive. Hindi ko ho alam. So, walang excuses kasi no one is above the law naman. Yun yung ilan sa mga points na isasama natin sa ating Hi5 cable programming. Then marami pang mga ibang programa na syempre kailangan ng element of surprise na hindi muna natin babanggitin on air. Na kailangan nilang matutukan. Kumbaga sa pagkain, kailangan nilang manabik para matikman nila. So, ang talagang makikinabang nito, talagang tunay na makikinabang nito, ang talagang mamamayan ng Luzon ng Malolos. So, hindi natin i-base na yung bang mga bata lang, yung bang mga magulang lang, yung bang mga lolo at lolo lang. Siyempre hindi, no? Ang makikinabang nito, ang kalahatan ng buong mamamayan ng Luzon ng Malolos. No, kasama Jonah? Oo. Lahat ng nandito sa Malolos, ipipicture natin yan. Para makita nila, lalo na yung mga lumang bahay, di ba? Yun nga, old house, para sa tourism. Patutunayan natin na meron pa rin tayong mga ganun. No. Okay, at ipipicture din natin dito yung mga resort. Di ba dito sa Bulacan maraming resort dito. Ngayong summer, yung mga taga Manila, dito na sa atin sa Luzon ng Malolos, ilang malaking resort ang meron tayo rito. Dalawa, tatlo. Dito sa Paradise. Tatlo, meron maliliit, merong malalaki. Pero tatlo yun, dalawa yung malalaki. Na nakikita natin at marami pa rin yung mga maliliit na masasabi natin pwede pang tourist, sa turismo. Okay, kasamang gani, Aliko naman, ano ba yung may offer natin dito sa ating programa? Alam ko sa akin yung surprise. Hindi, yung sports, sa sports ako. So, maggagala na ako niyan para sa sports. May mga ipipicture ako mga lugar. Tulad dito sa Malolos Convention na napakarami nagja-jogging dyan, Kuya Joe. Tapos may mga physical fitness sila, aerobics. So,
talagang ma-encourage ka na pumunta. Ganito na lang, ang importante kasi natin makita, yung bang mga talagang nakakuha ng award, talagang kinilala ng mga, siyempre, yung mga athlete natin dito, para bang yung mga bayani, sino ba itong mga bayani na talagang likas na kinilala ng mga taga Malolos? Nabanggit mo yung bayani, Kuya Joe. Taga Matimbo si General Isidoro Torres. Yun na nga. At hindi lang hanap tayo o yung talagang sino ba yung ika nga na talagang sumikat na buskero dito sa ating lungsod ng Malolos. Sino ba yung sumikat na mga awit na dito sa ating sa lungsod ng Malolos? Ngayon, sa palakasan din, kung sino din, ngayon, meron akong palalakas yun, hindi ko lang alam kung mga buhay pa. Yung green, yung Bulacan Green, hanapin mo yan, pero meron bang mga ilang buhay, yung tungkol sa football. Yun yung ating sinasabi na kailangan mong makuha na nagbigay ng karangalan at ng istorya dito sa lalawigan ng Bulacan. At unang ginanap yan dito sa Malolos. Okay, kasama siya na. At meron na lamang tayong 3 minuto. Okay. Okay, lumilipad yung ano. Ito po si Aida Rubio, nagpapaalam sa inyong lahat. Hanggang sa Sabado. Sabado. Okay, kasama Jane. Yes, habol lang natin. Lahat ng ito pa lang ay patikim sa mga taga Malolos na lahat ng ginagawa natin ay mabubuo nila nakapodcast sa www.diaryotagalog.net. Isa sa nadagdag component ng talakayan. Pasusubaybayan nila yan. Pasusubaybayan natin nila. At hindi lamang doon sa TV nila masusubaybayan, sa radyo nila masusubaybayan pa nila sa website. Pakibigay mo nga yung website natin. Muli po makikita nyo kung ano yung mga itsura ng inyong mga napapakinggang boses sa www.diaryongtagalog.net. Ito po si Jane Albina Balaguer. Okay, at kasama siya na. Congrats ko muna ang aming napuntahan sa Nueva Ecija, no? Yung sa Central Luzon Region 3 Media Association. Itong 32 Annual Convention. Ito, ginalap to ng January 10 to 11. Congrats lang natin ang mga bagong naging presidente. Na si Antonio Valeo ba ito? At saka si Executive Vice President na si Ruel Tarayaw. Si Ruel Tarayaw ay taga Bataan to no? Ito si VP for Broadcast, si Belly Bendition. At si VP for Print, si Paul Gonzales, hindi pala nag-iba. At saka yung i-appoint na ng presidente ang mga ang secretary at treasurer. At ang auditor na si Jess Malbar, ang chief marshal si Lito Ocho Torena, at assistant marshal si Noel Daes, at ang business manager na si Michael Balaguer. Yan naman. Congrats ko na rin ang nanalo na si Rosana Fontanes. Nanalo na sa X Factor, no? Pilipino yun, sa atin yun. Nagkaroon na naman tayo ng isa na namang masasabing bayani pag sa dating sa pag-awit. Na kumilala at kinilala ng Israel. Okay. Tsaka si Attorney Virgilio Mendez, ng bagong director ngayon ng NBI. Kaibigan natin to. Okay, sige. At ito po si Chona Ventus. God bless po. Okay, gani. Maraming salamat po sa mga nakinig sa araw na ito, Talakayan ng Bayan. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, sa ating mga naglenyo. Ako po si Gani Navarro. Okay, kasama pa rin natin ang ating kasamang si Michael Balaguer. Nagating pa rin po dyan sa ating science o dyan sa ating sergeant. At yan pa rin ang Pangulo ng Sergeant Mega Manila. Okay, at siya po isa sa mga makakasama natin dito sa ating programa High Five. Ito po yung lingkod, si Joe Pineda, at muli bumabati sa inyo ng isang magandang tanghali. At ito po ang ating Talakayan ng Bayan, Babalus. Ang bahagi ito ay hatid sa inyo ng 88.7 Rock FM, serbisyo publiko ng Kolehiyo de San Jose.